Kapag may alegasyon, dapat may pananagutan, hindi pananahimik. Mula sa privilege speech ni Congressman Leandro Leviste na nagbukas ng seryosong tanong tungkol sa umano'y koneksyon ni na Secretary Ralph Recto, Congressman Edwin Guardiola at sa sinasabing napakalaking campaign spending sa Batangas, malinaw na hindi ito simpleng usapin ng politika. Ito ay usapin kung paano ginagamit ang yaman, impluwensya at kapangyarihan sa loob ng sistema. Dagdag pa rito ang mga alegasyon ng ugnayan sa operasyon ng Refresh Gaming Corporation at STL. Mga detalyeng hindi dapat basta-basta binabalewala kung tunay nating pinahahalagahan ang transparency. Kung mali ang mga paratang, may obligasyon ang mga pinangalanan na linawin ito. Ngunit kung may katotohanan, mas lalong kailangan itong siyasatin ng buo at walang kinikilingan. Kasabay nito, sa loob ng House of Representatives of the Philippines, lumalakas ang posibilidad na umabot sa daan-daang pirma ang suporta para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi lamang iisang tinig ang nagtatanong. Ito ay kolektibong galaw na humihingi ng proseso at pagsusuri. Ngunit pagdating sa Senado, iba ang larawan. Lumilitaw ang pagkakahati sa hanay ng Senate minority. May nagsasabing susunod sa proseso, may tahasang mag-o-oposisyon, at may umaaming wala pang malinaw na posisyon. Hindi ito simpleng pagkakaiba ng opinyon. Ito ay senyales na kahit sa loob ng inaasahang depensa, may pag-aalinlangan at hindi buo ang paninindigan. At dito, nagiging mas malinaw ang usapin. Kung matibay ang katotohanan, bakit hindi buo ang depensa? Kung malinaw ang paninindigan, bakit hati ang mga kaalyado? Sa mata ng mamamayan, ang ganitong sitwasyon ay hindi nagpapalakas ng tiwala. Ito ay lalo pang nagbubukas ng mga tanong. Dahil ang katahimikan, pag-iwas at pagkakahati-hati ay hindi sagot sa seryosong aligasyon. Ang kailangan ay malinaw na paliwanag, bukas na proseso at handang pananagutan. Sa isang demokrasya, ang kapangyarihan ay hindi lamang sinusukat sa dami ng pirma o lakas ng kampo. Ito ay sinusukat sa kakayahang humarap sa katotohanan, tumanggap ng pagsusuri at managot kung kinakailangan. Dahil sa huli, ang kapangyarihan na hindi kayang humarap sa ebidensya ay hindi lakas. Ito ay kahinaan. At ang sistemang hindi kayang manindigan sa katotohanan ay hindi naglilingkod sa bayan. Ito ay nagtatanggol lamang sa sarili nito. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang Damdaming Makabayan. Hanggang sa muli!